Lanceta at Balakid, nagsama na ulit? Possible kayang lumaban sa bagong liga ni Lanceta na Accent Battle League? Nakilala naman natin si Balakid bilang isa sa pinakamagaling at pinakarespetadong MC sa kasaysayan ng Flip Top Battle League. Sa panahon na mas nangingibabaw pa noon ang mga simpleng jokes, personal at crowd-pleasing na punchline, isa si Balakid sa mga MC na nagpakita na pwedeng gawing mas malalim, mas technical at mas bars lenient na performance. Siya ang masasabi nating unang tunay na nag-angat ng importance ng bars, layered writing at konseptong may laman sa bawat rounds. Dahil dito, marami ang nagsimulang tumingin sa battle rap hindi lang bilang isang palitan ng insulto kundi bilang isang sining at pagsusulat. Hindi lang basta malalalim na salita ang dala ni Balakid sa entablado. Nakilala natin siya dahil sa paraan niya ng pagbuo ng angles, multisyllabic rhymes at mga double meaning na linya. Kada laban niya ay parang may lecture at performance sa pinagsama dahil bukod sa technical ay may mensahe at direksyon ang kanyang mga material. Kaya naman hanggang ngayon marami pa ring MC at fans ang bumabalik sa mga lumang battles niya dahil masasabi natin na timeless ang kanyang mga bara. Makapigil hininga na parang tight news kasi destructive ang mensahe. I love you virus. Ika'y armas pang away, ako pang gera. Bigla ka na lang hahantusay sa bangketa. Simpleng bara pinapalakas ng bit-bit na forma. Kaya expected ang palakpak parang sip-sip sa sona. Tamo, hanggang freestyle ka lang. Lalim ko, karagatan to. Kaya kahit seaman ka pa, lulubog ka sa barko. Sa post nga ni Lanceta ay pinakita nga dito na nakakasama niya na ulit si Balakid. Dito nga ay nagkaroon pa sila ng freestyle moment dalawa. Balakid ispak na ba talaga? At mukhang nagpapakondisyon na ulit ito para in case na gusto niyang magkaroon ng laban ay handa na siya. Between sa gitna ng mga stars, ako ay naghuhukay na ng bar sa taas sa ilalim ng mga panga. Kaya naman kami nagtatakataka. Nagtatakataka kaya kailangan mo na magbasa-basa kasi bawal dito tatanga-tanga. Nadapa-dapa yung mga bulo na sa kita. Hindi mo pwede ipasa kanin, dapat kaliwa. Big Bang, para bang pintang, makikuta ay pinagsama-samang iwan. Mga tulad nyo, maganda rin sa mga wordplay na binibigyan diin. Binibigyan din para sa akin ay bitin-buti na lang andun pa rin ako tumira malihim. Wag ko na isasama yung mga tropa sa dilim dahil alam mo naman kayang tayo ko maging. Ningning ng mga tala, akin ang hinala at hinabago sa mga walang magawa kaya nagawa-gawa na lang na makakagawa na inaagyo na. Inaano naman na to ng agila, babalik na naman ako sa kakaiba na isla ko sa liba. At sa liba, iba na rin ang pagkana. Hindi ko na rin alam, ipasa mo na dyan. Ipadagaliw, nakakabaliw, kaya naman tayo ngayon ay agiw-agiw na dahil niluluman na ang ganitong atake. Kaya naman kapag ako ay sabit sa bahay. Sa bahay, balanse, pero ako naman pwede ko pa rin naman ito na sabayan. No, kamayan ko kamatayan para lang walang hanggan. Yung hangganan na pwede ko pa rin na mahabangan. Kaya malapakan ay putok sa mga pasaway. Kaya naman pasway-sway lang naman kayo sa mga naisisip yung iniinulo. Sinisin mo lang pang Nazi. Baksa may ulo pa ng Gatsby. Ano di ko rin lang tawagin mo na yung mga babae nakasuot yun ng Gatsby. Hindi mo sumigaw kaya ako ay bansi. Nagkaroon nga din si Lanceta at Balakid ng review kung saan dito ay pinanood nila yung naging laban nila sa Flip Top noong Zoning 2018. Makikita nga natin na tuwang-tuwa dito si Balakid. Sinabi niya rin na na-miss niya yung mga viewers na sumusuporta sa kanya. At ngayong araw ay kasama natin walang iba kundi ang pinaka malupit at pinaka ma-impluwensya na battle rapper sa era natin. Mag-ingay para kay Balakid, Uprising, Batch 1. Shoutout sa lahat ng nanonood ngayon. Gusto kayo. Kuya Allen. Dagdag pa nga ni Lanceta na umaayos na nga ang kondisyon ni Balakid at handa na nga rin itong kumatay ng makakalaban niyang MC.
Ayos na yung tropa, pero ako magsasabi, pag to naisipang magbalik, nakakaawa yung mapagbubuntongan ng galit. Sa press con nga ng Accent Battle League ay sinabi naman ni Invictus na gusto niyang makalaban yung mga natitirang top tier MC ng Flip Top na hindi niya pa nakakatapat. Kasali nga sa nabanggit sila Tipsy D at Balakid. So feeling ko kung ako meron man akong pagbibigyan ng mga huli kong sulat, siguro yun yung mga legacy battles GL, Tipsy D, Balakid, Batas. Kumbaga, yun na yung mga yung mga laban na may pwede akong patunayan. Kumbaga, in terms of writing, ganun, saka kaya ko talaga sumabay sa mga top dogs ng estilo na yun. Samantalang si Akata naman ay iba yung reason kung bakit niya gustong makalaban si Balakid. Gusto niya itong makalaban dahil sa kagustuhan niyang kamustahin at ungkatin yung mga kinakaharap nitong issue na binabato naman ng ibang MC laban kay Balakid. Yan bang mga may issue na battle MC? Si Balakid pag naka-recover, sana mabigay sa akin yun. Para makamusta ko. Kamusta na yung pag-aaral mo sa UP? Puking ina mo, binatak-batak mo lang Masasabi nga nating one of the goats na si Balakid sa Flip Top. Pero may mga ibang casual viewers at bagong fans ng Flip Top na iba yung pagkakakilala at pagkakaalala kay Balakid. Dahil ang huling mga laban niya sa liga ng Flip Top ay hindi nga naging katulad ng kanyang mga classic performances noong prime years niya. Sa halip na yung kalmadong delivery, solidong projection at dikit-dikit na solid na bara, mas madalas ngang napapansin ang kanyang pag-i-stutter, pagkawala sa momentum at madalas nga rin siya mag-choke habang nasa kalagitnaan ng rounds. Kaya para sa akin at iba pang mga taga-suporta ni Balakid ay naging malungkot yung naging last year niya sa Flip Top dahil kitang-kita na hindi 100% ang kondisyon at performance level na dating pinapakita niya. Sa tuwing sasampa siya noon, mataas lagi ang expectation ng mga tao dahil alam nilang kaya niyang gumawa ng historical at matitinding material. Kaya kapag nagkakaroon siya ng stumble o choke, mas ramdam iyon dahil iba yung standard kapag lumalaban si Balakid. Kaya simula nung sunod-sunod niyang choke sa laban, ay naging iba na yung tingin ng fans sa kanya. Sa bawat laban niya ay instead na abangan at asahan ang magandang performance niya, yung ibang fans ay umaasa na lang na wag itong mag-choke at magkalat sa laban. Malaki rin ang naging impluensya ni Balakid sa bagong henerasyon ng MC. Marami ang nagsasabi na naging inspirasyon nila ito sa kanyang estilo, way ng pagsusulat at pag-construct ng bara. Makikita rin sa modernong battle rap kung paano naging standard ang pagiging well-written ng isang round, bagay na malaking parte ang ambag ni Balakid. Hindi man siya ang pinakamaingay o pinaka-flashy na MC, pero ang respeto ng liga sa kanya ay kakaiba. Dahil alam ng marami kung gaano kalaki ang naiambag niya sa evolution ng battle rap sa Pilipinas. Masasabi nga natin na bukod kay Looney, isa si Balakid sa pinaka-influential na MC sa history ng Flip Top, kundi dahil binago niya ang paraan ng pagtingin ng maraming tao sa battle rap. Hanggang ngayon, ramdam pa rin ang impluwensya niya sa estilo ng pagsusulat, na kahit ang sinasabing meta ngayon na si GL ay sa kanya pa rin kinukumpara. Dito natin malalaman na yung ginawang performance at kung paano ang writing style ni Balakid ay inadapt nga ng mga modern battle MC. Kayo mga boss, anong opinion nyo sa video na ito? Gusto nyo rin bang makita ulit si Balakid na makalaban sa Flip Top o sa kahit anong battle rap league? Comment down below lang mga boss at babasahin natin lahat ng opinion nyo para sa video na ito. Huwag nyo rin kakalimutan suportahan at mag-subscribe sa aming channel para maging updated kayo sa mga ilalabas at i-upload naming video.